What? Are you out of your mind, Dad? Ako magiging kabayaran ng mga utang niyo sa mga Galvez? Are you serious? Wala na tayong magagawa. Kapag hindi natin pinagbigyan ng gusto nila, makukulong tayong lahat. Alam mo naman ang patakaran ng mga Galvez. Isang henerasyon ng angka ng parurusahan nila kapag hindi tayo nakapagbayad. Kaya damay ka rin. Damay tayong lahat. At gusto niyong ako ang magsakripisyo para isalba ang pamilyang to. Ang angka na to. Alice, look. Hindi ka naman aalilain doon. Magiging asawa ka ng bunsong anak ni Don Felipe. Hindi ka magiging kasambahay. Magiging maganda pa rin ang buhay mo doon. Bukod pa ron, makakaahon tayong lahat. Tuluyan ang mabubura ang mga utang natin kapag pumayag ka na sa kagustuhan nila. Ikaw na lang ang pag-asa natin, Alice. Kaya makisama ka naman. Paano mga pangarap ko? Ang mga plano ko sa buhay na matagal ko nang pinagsisikapang maabot. Paano yung nararamdaman ko? Ayoko magpakasal sa isang lalaki na hindi ko mahal. Hindi ko nga siya mahal. Hindi na ito tungkol sa mga nararamdaman natin. Isinuko na rin namin ng mama mo mga pangarap namin just to save our… At gusto niyo rin isuko ko ang lahat sa akin para lang sa desisyon niyo sa buhay na nagdulot ng malaking problema ngayon? Huwag niyong idamay ang buhay ko dahil sa mga ginagawa niyo. Masyado kayo naging kampante sa lahat ng kilos niyo nang hindi niyo malang pinag-iisipan. Bakit pa kasi kayo umutang-utang ng malaking halaga tapos mag-i-invest lang kayo sa illegal na alam niyong pwedeng mawasak balang araw? Ngayon, na-raid ng mga pulis ang kasino kung saan kayo nag-invest. Napasara. Nasaan ang pera? Wala. Hindi pa kayo nakakabawi sa perang nilabas niyo, wala na agad. Tapos ngayon, ako magiging pambayad niyo? Napakamakasarili niyo. Francisco naman. Dapat lang sa kanya yan. Matapos ka namin bigyan ng magandang buhay, ito ang isusukli mo sa amin ngayon? Iiwan mo kami sa kalagitnaan ng pinakamalaking problema ng pamilyang ito? Napakawalang utang na loob mo! Bakit ba kasi hindi niyo maintindihan na meron akong sariling buhay? Hindi niyo ako pagmamay-ari. Kung makasabi kayo na ako magiging pambayad sa utang niyo, parang isang laruan lang ang tingin niyo sa akin. Ma, tao ako. May sariling pangarap. May nararamdaman. May gustong maabot. Lahat ng gusto ko mangyari sa buhay ko, hindi ko magagawa kapag nagpakasal ako sa lalaking yon. Sana naman maintindihan niyo… Ikaw ang makasarili! Uunahin mo ang mga gusto mo kaysa sa buong angka natin? Kapag hindi tayo nakapagbayad, lahat makukulong sa angka na to. Makakatulog ka ba sa gabi kapag naisip mong yung pinakabatang miyembro ng angka natin ay nakakulong? Wala akong pakialam. Kayo ang makonsensya kasi kayo ang gumawa ng problema. Pero ikaw ang solusyon. Kahit ano pang papel ko sa pamilyang to, hindi niyo ako pwedeng kontrolin. Manahimik ka na! Sasaktan niyo ako ulit? Sige! Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka kay… Ayoko! Magpapakasal ka! Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kesa magkaroon ng buhay na hindi ko gusto. Ayaw mo talaga? Ayan! Francisco! Disiplinahin mo yung anak mo para matuto kung papaano magmahal ng pamilya. Sa ganyan kayo magaling? Ang manakit? Sige, saktan niyo lang ako. Kontrolin niyo lang ako. Pero huwag kayong magtataka na balang araw, hindi ko na kayo ituturing na magulang. Dahil simula pa lang naman, instrumento lang naman ang tingin niyo sa akin. Nagbabanta ka pa? Hoy! Saan ka pupunta? Honey, tignan mo ang bastos! Wala nang nagawa si Don Francis nang lumabas na ng mansyon si Alice. Hindi alam ng dalaga kung saan siya pupunta. Basta hinayaan niya lamang ang paa kung saan siya nito dadalhin. Walang humpay ang pagtulo ng luha ni Alice. Hindi niya lubos maisip kung paanong napagdesisyonan ng mga magulang na maging pambayad siya sa utang. Sobrang sama ng kanyang loob. Sobrang bigat ng kanyang dinadala. Hindi niya matanggap na binaliwala lang ng kanyang ama ang kanyang mga nararamdaman, lalo't lalo na ang kanyang pangarap na maging isang sikat na manunulat. Noon pa man, malayo na ang loob ng dalaga sa kanyang amang si Don Francis. Sa sobrang abala ng Don sa pagpapayaman, lumaking hindi nagagabayan ng magulang si Alice.
Hindi rin naman siya maasikaso ng kanyang ina dahil partner ito ng kanyang ama sa negosyo. Dahil sa pagiging independent, mag-isang namulat ang dalaga sa realidad ng buhay ng mga mayayaman na tulad nila. Sa murang edad, tinanggap niya ang katotohanang kapag isinilang kang mayaman, lalaki kang kulang sa pagmamahal. Batid naman niyang baluktot na kaisipan ang ganun, pero yun ang tumatak sa kanyang utak habang nagkakamuwang sa mundo. Umupo si Alice sa gilid ng kalsada nang marating na niya ang National Road. Hindi niya namalaya na ang layo na pala ng kanyang tinakbo. Nakalabas siya ng asyenda nang nakapaalamang at tanging itim na dress lamang ang suot. Sa mga pagkakataong yon, wala siyang pakialam kung may mangyaring masama sa kanya sa gilid ng daan. Mas mainam pa nga para sa kanya na mapahamak na lamang siya. Mas gugustuhin niya pang mawala na lang kaysa magpakasal sa lalaking hindi naman niya kilala. Bakit ganito ang buhay ko? Sana pinanganak na lang akong isang kahig isang tuka kaysa naman ganito. Mayaman niya pero maraming utang. Mayaman pero walang kalayaan sa sariling buhay. Paulit-ulit na sumigaw ang dalaga sa tulay. Yun lamang ang alam niyang paraan para mailabas ang sama ng loob. Hindi ganitong buhay ang gusto ko! Hindi! Humahagulgol ang babae sa iyak. Para bang nakikisabay pa ang kalangitan ng mga sandaling yun. Bigla na lang din kasing bumuhos ang malakas na ulan. Sa bigat ng nararamdaman ni Alice, ni hindi siya makaramdam ng ginaw. Hindi niya matukoy kung namamanhid na ba ang katawan niya o sadyang wala na siyang pakialam sa sarili. Halos 1 oras ding tumagal ang ulan. Ganon din katagal na nakatayo si Alice sa harapan ng tulay. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lang ng dalaga na meron ng lalaki sa kanyang likuran. Pinayungan siya nito. Sa pagtataka, agad niyang lilingon ang binata. Nakatingin ito sa kanya habang hawak-hawak ang malaking payong na may nakalagay na Micromatic. Pasensya ka na. Itong payong lang ang meron kami. Galing kasi kaming palengke ni Lolo. Ma'am Alice, bakit po kayo nagpapaulan? Kilala ni Alice ang binatang si Juanito. Madalas kasi ang binata at ang lolo nito sa asyenda. Nagsusupply ang mga ito ng mga isda araw-araw para sa pagkain ng mga tauhan nila. Ma'am, mabuti po siguro. Tara doon sa tricycle po namin. Kanina pa po yata kayo rito eh. Kahit tumila na ang ulan, magkakasakit pa rin po kayo sa lakas ng hangin. Masaya ka ba sa buhay mo, Juanito? Nagtaka ang binata sa bungad ni Alice sa kanya. Hindi nito maintindihan kung saan hinugot ni Alice ang tanong na yon. Ganun pa man, bilang paggalang ay sinagot pa rin ito ni Juanito. Opo. Bakit po? Buti ka pa. Sabay na napatingin ng dalawa nang tinawag sila ng matandang si Casio na nakasakay sa tricycle. Ma'am, kung ano po yung pinagdadaanan ninyo, hindi maganda kung magkakasakit kayo. Kaya sumakay na po kayo. Ihahatid po namin kayo sa mansyon ni... Pwede bang dun muna ako sa inyo? Ha? Ma'am? Gusto ko munang lumayo sa lugar na nagdudulot sa akin ng bigat. Hindi na nagtanong pa si Juanito dahil nakita naman agad nito ang nais sabihin ni Alice. Kaya naman, lumapit na rin sila sa tricycle na kanina pa nakaparada sa gilid. Pumasok si Alice sa loob, habang si Juanito naman ay pumuesto sa likuran ng matanda. Lo, doon daw muna si Ma'am Alice sa atin. Pwede po ba? Ha? Bakit naman? Nakakahiya naman, kahoy lang ang bahay natin. Mukhang may problema si Ma'am Alice. Mas maganda na sigurong doon siya sa atin. Kesa naman kung ano mangyari sa kanya sa daan. Sandaling napatingin si Casio sa dalaga. Nakatingin din naman sa kanila si Alice. Mang Casio, nakikiusap po ako. Tumango ang matanda at ngumiti. Sige po ma'am. Pero simple lang po ang bahay namin po. Nakakahiya po para sa isang prinsesa ng mga reyes.
Wala pong problema. Nagkatinginan ang maglolo. Nagkasundo ang dalawa sa pamamagitan lang ng tingin. Bago paandarin ng tricycle, inabot na muna ni Juanito ang makapal na jacket kay Alice. Ngumiti lamang ang babae. Maingat na pinaandar ng matanda ang tricycle. Madulas ang daan kaya katamtamang bilis lamang ang kanilang takbo. Habang nasa biyahe, nakatingin lang si Alice sa labas. Kahit na papaano, gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Ilang minuto lang, pumasok na rin sila sa isang barangay. Maputik ang daan kaya pinarada na lang ni Mang Casio ang tricycle sa gilid. Ma'am, hindi na po tayo makakapasok ng naka-tricycle. Lulubog lang po kasi ang gulong sa putik eh. Ayos lang po ba sa inyo na maglakad na lang? Ayos lang po sa akin. Ngumiti ang babae. Nakapaan na rin yon at nauna nang naglakad. Lo, totoo nga ang sabi ng mga tao sa asyenda. Hindi maarte si Ma'am Alice. Humanga ka naman. Kumamot na lamang sa ulo ang binata. Pinagkukuha na nila ang gamit sa tricycle at saka sumunod sa babae. 5 minutong lakaran lang ay nakarating na rin sila. Bahagyang umarko ang ngiti ng dalaga nang makita ang simple, ngunit maayos na bahay ng maglolo. Dahil doon, pinangarap na naman niya na sana maging simple na lang din ang buhay niya. Ito po ang bahay namin. Probinsyang-probinsya po ang style pero malinis naman po. Masaya ba kayong namumuhay rito? Masaya naman po. Kasi gigising ka sa umaga, makikita mo agad yung mga tanim na gulay at prutas. Tapos sa kabilang banda naman, mga alagang hayop. Parang babangon ka na lang para kumilos. Kasi meron ng ikabubuhay kahit na sakto lang din. Ang mabuti pa ay pumasok na po tayo sa loob. Paglulutuan po kita ng mainit na sabaw, ma'am. At saka po, magbanlaw kayo. May mga damit naman pong pambabae sa loob. May kapatid po kasi akong babae. Tumango na lang si Alice at saka pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Bumungad sa kanila ang dalagang si Carmela na abalang naglalagay ng lipstick sa labi. Gulat na gulat itong tumigil at nanlaki pa ang mga mata. Naku, talaga itong babaeng ito. Ang kalat ng lamesa. Ligpitin mo nga yan at meron tayong bisita. Biglang hinila ni Carmela si Juanito papunta sa gilid. Kuya, di ba yan yung anak ni Don Francisco? Oo, tapos hindi ka man lang naglinis ng… Sabi ko na eh. Sobrang ganda kasi. Sobrang puti. Totoo ba to kuya? Inuwi mo si Ma'am Alice dito sa bahay? Halaka. Baliw. Emergency lang to kaya namin siya dinala rito. Ano bang pinagbubulungan ninyo dyan? Linisin niyo itong lamesa at nakakaya sa bisita natin. Agad na lumapit si Carmela kay Alice. Hindi mawala-wala ang ngiti nito sa mukha nang padampi nitong hinawakan ang braso ng babae. Hala, totoo nga. Si Ma'am Alice nga to. Ma'am, alam niyo po, ang ganda-ganda niyo po talaga. Binabasa ko po yung mga gawa niyong libro. Ma'am, maganda po ang libro niyo. Tapos maganda rin po kayo. Paano po ba maging kayo? Ganun ba? Salamat. Hoy, Carmela! Mahiya ka nga. Kinukulit mo si Ma'am. Ang mabuti pa, pahiramin mo siya ng masusuot dahil basang-basa si Ma'am. Sige na! Ako pong bahala sa inyo, Ma'am Alice. Tara po, dito po sa kwarto ko po. Lo, nakakaya si Carmela. Ang daldal. Alam mo naman ang batang yan eh. Makulit. Anong bata? 18 na yan. Hayaan mo na. Ang mahalaga, habang nandito si Ma'am Alice may makakausap siya. Baka kasi mailang siyang makipag-usap sa atin dahil mga lalaki tayo. Pero, ano kayang problema ni Ma'am Alice? Sa halip na iniisip mo yan, maglinis ka na lang ng bahay. Nakakahiya kay Ma'am. Ako naman maghahanap ako ng tuyong kahoy sa silong, para makapagluto na. Nagdaan ng mga sandali ay magkakaharap na rin sila sa hapagkainan.
Aminado si Alice na kahit hindi niya ganong kilala ang mga taong yon, ang gaan-gaan ng kanyang kalooban. Marahil ganun siguro talaga ang mga taong gusto niyang nakapalibot sa kanya. Sinigang na bangus, saging na saba at itlog na nilaga lamang ang nasa hapagkainan. Malayong-malayo yon sa nakasanayan ni Alice na kinakain niya sa mansyon, na kahit na mamahalin at masarap, hindi niya malasahan ang saya. Pero sa simpleng hapagkainan ng simpleng pamilyang yon, tinitingnan niya palang ang pagkain ay napapangiti na siya. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo ngayong gabi. Kahit na hindi naman ako parte ng pamilya niyo, maayos niyo akong pinatuloy. Pasensya na rin sa abala na dinudulot ko. Pangako babawi ako sa inyo. Naku ma'am, hindi na po kailangan. Masaya po kami sa ginagawa namin. Huwag niyo na pong isiping ibang tao kayo rito. Isipin niyo na lang, parte na rin kayo ng pamilya. Ma'am Alice, bagay na bagay po pala sa inyo yung dress ko. Pareho kasi tayo maganda. Hoy, tumahimik ka nga. Nasa hapagkainan eh. Maganda ka rin at mukhang maayos ang pagpapalaki sa'yo. Hindi na po ako lumaki. 5 flat lang po talagang height ko. Carmela, ano ka ba? Ayos lang po, Mang Casio. Ang saya-saya nga po ng ganitong pamilya. Nalito ang matanda sa sinabi ng dalaga. Nagtataka rin si Juanito. Sa puntong yon ay hindi nila maintindihan si Alice. Pero nakikita nila sa babae ang sinsero nitong ngiti. Bagay na nagtutulak para kay Juanito na isiping simple lang ding tao si Alice. Pwede po bang magpalipas na rin ako ng gabi rito sa inyo? Hindi ka ba hahanapin sa mansyon? Hindi po. Abala naman po sila sa negosyo. Tumangulang ang matanda. Pagkatapos nilang kumain ay naghanda na rin sila sa pagtulog. Pumayag si Alice sa pakiusap ni Carmela na sa iisang silid sila matutulog. Kahit papaano naman, nakakasundo ni Alice ang dalaga dahil marami silang common interest. Madaldal at hindi na uubusan ng topic si Carmela. Pero kahit na ganon, enjoy si Alice na kausap ito. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakatagpo ng taong pwede niyang makausap sa normal na paraan. Karamihan kasi sa nakakausap niya sa mansyon, kung hindi nakayuko, formal naman ang pakikipag-usap. Wala rin naman siyang kaibigan dahil lahat ng naging kaklase niya, mataas ang tingin sa kanya. Dahil na rin yun sa pamilyang kinabibilangan niya. Alam mo ba, Ma'am Alice, si Kuya, NGSB. Magkatabi ang dalawa sa kama habang nagkakwentuhan. Bakit naman? Torpe si Kuya. Sabi nga niya sa akin dati, nung una kanyang nakita, crush ka na raw niya. Natawa ng mahina si Alice, hindi dahil sa ideyang ayaw niya sa mga katulad ni Juanito, kundi dahil yon ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng ganon. Huwag ka maingay na sinabi ko sa iyo Alam mo, ang crush ay paghanga lang naman. Normal lang naman yon. Ibig sabihin, crush kita? Natawa na lamang ang dalawa. Marami pa silang napag-usapan na kung ano-ano. Kalaunan ay nakaramdam na rin ng antok sina Alice at Carmela. Kinaumagahan, maagang nagising si Alice dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Pero hindi na lamang niya yun sinabi kina Juanito dahil ayaw niyang makaabala pa. Tulog pa si Carmela nang makapaghanda na siya para umalis. Hindi na siya nakapagpaalam kay Carmela dahil kahit anong gising ni Juanito, tulog mantika yon. Hindi na po makakasama si Lolo sa paghatid sa inyo. Ako na lang po maghahatid hanggang mansyon. Walang problema. Pakisabi kay Mang Casio pag nakabalik na siya. Maraming salamat sa pagtanggap. Sige po ma'am, sasabihin ko po. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Para po kayong namumutla. Nagkasakit po ba kayo dahil sa ulan? No, ayos lang ako. Tara na. Ay, sige po. Nilakad na nila ang maputik na daan dahil nasa bukana pa ng barangay Batumbakal ang tricycle. Muntika nang matumba si Alice nang madulas ito. Mabuti na lamang ay nahawakan ni Juanito ang bewang niya para masalo.
Ayos lang po ba kayo? Hindi malaman ni Alice kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala pa sa talaan ng buhay niya na may lalaking humawak at humigit ng bewang niya. Tanging si Juanito pa lamang. Ayos lang. Oo, ayos lang ako. Agad na inalis ni Juanito ang kamay niya nang mapansin na nailang si Alice. Nagpatuloy na lamang ang dalawa sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang tricycle. Habang nasa biyahe, hindi mawala-wala sa isipan ni Alice ang perpektong eksena na yon. Naalala niya ang pinanood niyang pelikula na halos pareho ang senaryo sa nangyari. Sa hindi malamang dahilan, umarko ang ngiti niya pero bigla ding naglaho ang ngiti niya nang maalala na pabalik na pala siya ng mansyon. Ang lugar na tila nagsisilbi niyang hawla. Ilang sandali lang, tumigil na ang tricycle sa bungad pa lang ng asyenda. Hinarang na kasi yun ng mga gwardya. Ma'am, mukhang hindi sila nagpapapasok ngayon ng tricycle. Dito ko na lang po kayo maibababa. Okay lang, maraming salamat sa paghatid. Ano nga palang address ninyo? Address po namin? 777 Sampaloc Street, Lot 2, Barangay Batong Bakal po. Bakit po? Hindi na nakasagot pa si Alice nang makitang dumating ang sasakyan na madalas gamitin ng ama sa pag-alis. Nagbukas ang gate pero sa halip na pumasok ang sasakyan sa loob, bumaba sina Don Francisco at Doña Paz. Lumapit ang mag-asawa sa anak na si Alice. Mabuti naman at naisip mo pang umuwi. Saktong-sakto, papunta na mga Galvez. At teka, anong klaseng suot yan? Saang lupalop ka ba sumuot at bakit mukha kang babaeng kalye? Huminga ng malalim si Alice. Sinusubukan niyang kumalma dahil iniiwasan niyang malaman ni Juanito ang problema nila. I'm just trying to look like a normal lady. Maramdaman ko man lang kung paano mamuhay ng simple at walang pressure. Whatever. Pumasok ka na sa loob at magpalit ka ng suot. Maging presentable ka dahil haharap tayo sa mga Galvez. Wait, who are you? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang binatang si Juanito nang siya naman ang pagtuunan ng pansin ng Don. Magandang umaga po. Ako po si Juanito. Madalas po ako rito dahil kami po ng lolo ko nagsusupply ng isda na pagkain ng mga tauhan po ninyo. Ako po ang naghatid kay Ma'am Alice. Seriously? Sumakay ka sa dugyot na tricycle na ito? I'm tired. Hindi na sinagot ni Alice ang tanong yon ng kanyang ama. Alam niya kasi na kapag pinahaba pa niya ang usapan, baka madamay pa si Juanito, kaya naman pumasok na lang siya sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa mansyon, ilang sandali lang ay dumating na rin ang mga Galvez. Ang angka ng mga Galvez ay tinuturing na pangatlo sa mga pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Sanggang dikit ito ng angka nila Alice dahil nung henerasyon pa ng mga ninuno nila, magkalapit na talaga ang mga Reyes at Galvez. Hindi basta-basta ang angka ng mga Galvez. Sa sobrang yaman nila, maraming negosyo na sa Pilipinas ang kontrolado ng mga ito. Hindi rin sila basta-basta nalalapitan ng kung sino-sino lang. Ayon sa pagkakaalam ni Alice, sobrang higpit ng seguridad ng mga yon. Kaya nung dumating yon sa kanilang asyenda, sobrang daming skilled na bodyguard ang nagkalat sa lugar. Bukod sa pagiging malakas pagdating sa yaman, malupit din ang patakaran ng angka ng mga Galvez. Isa sa pinaka-nakakatakot na patakaran ng angka nito ay ang tinatawag na generational punishment, na kung saan isang buong henerasyon ng isang angkan ang makakatikim ng ganti o parusa nila sa oras na may makagawa sa kanila ng hindi makataong kasalanan. At isa sa mga kasalanan na yon ay ang hindi pagbabayad ng utang. Sa isang malawak na guest room, magkakaharap silang lahat. Naroon si Don Felipe, katabi nito ang asawang si Doña Mariana, at sa isa pang upuan ay ang binatang si Gabriel. Sa likuran ng mga ito ay naroon naman ang mga bodyguard na lahat ay walang emosyon.
Sinimulan agad ni Don Francisco ang usapin. Tahimik lang namang nakikinig si Alice na hindi makitaan ng pagtutol sa mukha nito. Hinahayaan na lamang ni Alice na dumaloy ang usapan hanggang sa dumating na sa puntong magkakapirmahan na ng kasunduan. Walang pagdadalawang isip na pumirma si Alice doon. Kinagulat yon ng kanyang mga magulang. Buong akala kasi ng mga yon ay gagawa ng eksena ang dalaga. Natapos ang usapin tungkol sa utang at kabayaran. Natira sa guest room ang kanilang mga magulang na ang pinag-uusapan naman ay tungkol sa negosyo. Naunang nagpaalam sa kanila si Alice at nagpa siyang tumambay na lang muna sa balkonahe. Hindi inaasahan ng dalaga na sinundan pala siya ni Gabriel. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Tipid ng ngiti ang binungan ni Alice sa lalaking si Gabriel. Pwede bang samahan kita rito? Sure, why not? Iniisip ko lang kasi na baka ayaw mo sa akin. Since hindi mo gusto yung arranged marriage natin. Gusto mo ba yun? Maniniwala ka ba kapag sinabi kong hindi? Yes. Tumingin si Alice ng seryoso sa lalaki at natawa lang yon sa kanyang sagot. Magsisinungaling ako sa sarili ko kapag sinabi kong ayaw ko ng arranged marriage. Nagtaka ang babae. Naguguluhan ito sa pinagsasasabihin ni Gabriel. What do you mean? Gusto ko ng arranged marriage. Iyon lang ang paraan para makasama kita. Dahil kung hindi yun mangyayari, wala naman akong tsansa sa'yo kasi una pa lang, alam kong hindi mo ako gusto. What? You mean, gusto mo ako kaya ka pumayag sa kasal? I mean, totoo may gusto ka sa akin? Mga bata pa lang tayo, gusto na kita, Alice. Kaso, wala akong lakas ng loob noon kaya lagi na lang akong umiiwas. Yun ang dahilan kaya hanggang ngayon, hindi natin kilala ang isa't isa. Yun din ang dahilan kung bakit naisip ko na hindi mo ako magugustuhan. Kaya nang malaman ko na may malaki kayong utang sa pamilya namin, sinabi ko kay Dad na gusto kong ikaw na lang ang kapalit para mabayaran ninyo ang lahat. Ikaw ang may idea ng bayad utang? Ganun ka ba ka-obsessed sa akin? Diyos ko, ang creepy mo. Tumawa uli ng mahina ang binata. Inaasahan na nito na gano'n ang magiging reaksyon ni Alice kaya hindi na siya na-offend. Let's say, yes. Obsessed ako sa'yo. Pero hindi naman ako umabot sa point na mababaliw ako para lang sa'yo. Obsessed ako sa idea na makasama kita dahil gusto kita. Na kahit sa limitadong oras, makasama ko man lang yung taong gusto ko. Yun lang naman ang... Gosh, I don't believe it. Biglang sumakit ang ulo ni Alice noong mga sandaling yon. Kaya kasi siya pumayag na magpakasal kay Gabriel, inakala niya kasing hindi rin naman siya gusto ng lalaki. Kampante siya na magiging walang kwenta at plain lang ang kanilang magiging relasyon. Pero iba pala ang mangyayari sa inaasahan niya. Yes, I'm selfish. But someday, you will know why. Stop talking to me, creepy guy. Inis na umalis si Alice sa kanilang balkonahe. Naiwang nakangiti roon si Gabriel. Nawiwindang pa rin siya sa mga nangyayari. Sinasabunutan niya pa rin ang sarili nang makapasok na siya sa kanyang silid. Wrong move, Alice! Wrong move! Sinalampak na lamang niya ang sarili sa kama. Napadako ang tingin niya sa dress na nakasabit sa cabinet. Yun ang dress na pinahiram sa kanya ni Carmela. Bumangon siya ulit at dinampot ang cellphone at merong tinawagan. Hello, this is Alice Reyes. Paki-deliver na yung mga binili kong dress sa itetext kong address. Yes, lahat yan. Make sure na marireceive niya. Sandaling nawala ang stress ni Alice dahil sa ipadadala niyang mga mamahaling kasuotan kay Carmela. Nang sumapit na ang kinagabihan, muling kinausap ni Alice ang kanyang ama. Kagaya ng dati, hindi man lang siya nito kinukumusta kahit mukhang namumutla siya. Burado na ang lahat ng mga utang natin. Salamat naman at tuminunay ang takbo ng utak mo. Mamayang 10:00, may mga tao mula sa mga Galvez ang babalik dito. Mag-impake ka na.
kasi dadaling ka na nila sa mansyon. Kasi sa paparating na Sabado rin, ikakasal na kayo ni Gabriel. Bahagyang nataranta si Alice sa kanyang narinig. Iniisip niya pa lang na matatali siya ay parang hindi na siya makahinga. Okay. Nagpanggap na lamang siya na ayos lang sa kanya ang lahat. Nang sa ganon ay hindi siya paghigpitan ng ama. Pero ang totoo, nagbabalak na siyang tumakas. Bago sumapit ang 10:00 ng gabi, ay inihanda na ni Alice ang kanyang sarili. Buo na ang kanyang loob na kahit anong mangyari, tatakasan niya ang napipintong kasal. Ayaw niyang makasal kay Gabriel. Hanggang sa puntong yun kasi, nakakaramdam pa rin siya ng takot dahil sa pagiging weirdo ng lalaki. Dala ang backpack, palihim na lumabas ng silid ang dalaga. Sumilip siya sa sala. Naroon ang kanyang ama na may kausap sa cellphone. Wala siyang ibang dadaanan kaya naman naisip niyang dumaan na lang sa bintana. Gamit ang kanyang kumot, itinali niya yon sa bintana at saka bumaba. Hindi ako papayag na makasal sa lalaking yun. Walang kaalam-alam si Don Francisco na nakatakas na si Alice. Inakyat naman ng dalaga ang pader ng asyenda gamit lamang ang hagdanan na kinuha pa sa bahay ng mga trabahador. Pagbaba niya ng pader ay nakita siya ng mga tauhan ng ama niya. Kahit masama ang pakiramdam, buong pagsisikap niyang tinakbo ang daan paalis. Nang may mapada ang tricycle ay agad yung pinara ni Alice. Manong! Manong! Saan po? Baba niyo po ako sa barangay Batong Bakal. Pinaharurot ng Manong ang tricycle, pero hindi pa man sila nakakalayo ay tumirik na ito bigla. Malas naman talaga! Paglingon ni Alice sa likuran, nakita niyang hinahabol na siya ng mga tauhan ng kanyang ama. Mabuti na lang napadaan si Juanito habang nakasakay sa tricycle. Uy, ma'am, ano pong… Huwag ka nang magtanong, paandarin mo nang mabilis, dali! Napilitan na lamang si Juanito na sinunod ang babae. Dahil sa kipot ng daan at tanging tricycle lang ang kasya sa pinasukan nila, hindi na nakasunod pa ang mga humahabol sa kanila. Ma'am, di po ba mga tauhan ni Don Francisco mga yon? Tumakas po ba kayo? Tumingin ng seryoso ang dalaga. Hindi na ito nagdalawang isip pa na ipagtapat kay Juanito ang mga nangyayari. Kinuwento niya ang lahat sa binata. Napanganga na lamang si Juanito habang nakikinig. Napapailing na lang si Juanito dahil hindi niya inaakala na totoo palang nangyayari ang mga ganon sa tunay na buhay. Kaya kung tutulungan mo akong makaalis dito, may alam akong pwedeng puntahan at ikaw lang makakapaghatid sa akin doon. Kilala ko ng halos lahat kaya hindi ako pwedeng sumakay sa iba. Sinasabi niyo po ba na tulungan ko kayong takasan ng kasal? Ganon na nga. Pasensya na kung kukonsensyahin kita. Pero kapag hindi mo ko tinulungan ngayon, hindi ko matutupad ang pangarap kong maging isang kilalang manunulat. Tara na, ma'am. Nagmamadaling sumakay si Juanito. Napanganga na lamang si Alice dahil hindi pa siya tapos magsalita. Hindi po dapat kayo makasal sa taong hindi niyo mahal. Kaya tutulungan ko kayo makatakas at mahanap ang tunay niyong mamahalin. I'm sorry? Wala po. Ang sabi ko po, tara na. Sakay na po kayo. Walang sinayang na oras ang dalawa. Pinatakbo ni Juanito ng mabilis ang tricycle. Kahit malayo ang kanilang tinahak ay nakapalag naman ang tricycle ni Mang Casio. Ilang minuto lang ang nakalipas ay narating na nila ang isang parang private resort. Kakilala ni Alice ang manager doon, kaya kampante siyang maaari siyang makatagal sa lugar na yon. Isang buwang renta. Yun ang binayad ni Alice sa backing manager ng resort na dating hairstylist niya. Ay, ma'am, bongga! Isang buwang stay? Uy, may boylet na kasama. Honeymoon ba ite? Or simpleng staycation lang pero with love? Nahihiya-hiya pa si Juanito habang pinakikinggan ang sinasabi ni Brandy. Hindi ko siya boyfriend. That's why separate ang room namin. Kaibigan ko siya. Kung ano man ang rason ko kung bakit ako nandito, sana wag mong ipagkalat. Naniniwala kong nasa akin pa rin ang loyalty mo, kahit hindi na ikaw nag-aalaga ng buhok ko. Oh, I think it's a serious problem.
Huwag kang mag-worry, Ma'am Ganda. Never kong ichichika sa other entity ang iyong existence here. Maraming salamat. Maganda at talagang mamahali ng mga room na nasa resort na yon. Siyempre, pinili ni Alice ang pinakamaganda para sa kanya. Matapos na i-check ang silid, pinuntahan niya si Juanito sa magiging kwarto nito. Naabutan niya ang binata na parang takot na hawakan ang mga gamit na naroon. Ma'am, seryoso ba kayo? Isang buwan tayo rito? Iniisip ko kasi baka hanapin Don't worry. May inutusan na akong tao para ipaalam sa kanila na kasama kita. Ang sabi ko magkasama tayong dalawa. Nagpadala na rin ako ng budget para sa kanila, para sa abala na dinulot ko sa'yo. Juanito, I'm sorry. Wala lang talaga akong ibang alam na makakatulong sa akin. Ayos lang po, ma'am. Pero kayo po, ayos lang po ba na… Uy! Ma'am! Ano pong nangyayari sa inyo? Ma'am! Gising! Bigla na lamang nawala ng malay si Alice dahil sa sama ng pakiramdam at sinabayan pa ng pagod at stress. Hindi na alam ni Alice kung ano pa ang mga nangyari. Basta nagising na lamang si Alice na nakahiga na siya sa hindi niya silid. Pagtingin niya sa maliit na kusina, nakita niyang may ginagawa roon si Juanito. Pagbangon niya ay natanggal ang bimpo na nakalagay sa noo niya. Dito niya lang naalala na nawalan pala siya ng malay. Nang makita siya ni Juanito ay agad siya nitong nilapitan. Gising na po pala kayo, ma'am. Bumili po pala ako ng manok sa labas para makapagluto ng may sabaw. Maganda po ito para sa klima ngayon, tsaka para pagpawisan kayo. Sabihin niyo lang din po kung naiinitan na kayo. Hininaan ko rin po kasi yung aircon kasi nilalamig kayo kanina. Eto po, bumili na rin po pala ako ng gamot. 7 brand po ang binili ko. Hindi ko po kasi alam kung ano yung brand na iniinom nyo kapag may sakit kayo. At saka po pala, ma'am. Sorry po kasi pinakailaman ko po ang wallet nyo. Wala po kasi akong dalang pera Pero wala naman po akong ibang tinignan o ginalaw. Yung 1,000 lang po. Pero binalik ko rin po ang sukli. Ginawa mong lahat ng yun para sa akin? Sandaling natigilan ng lalaki. Kinakabahan dahil iniisip nitong baka nagalit ang dalaga sa kanya. Opo, ma'am. Pasensya na. Thank you. Hindi po kayo galit sa akin kasi pinakialaman ko ang pera nyo? Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan na may nag-aasikaso sa akin kapag may sakit ako. Madalas, ako lang din nag-aasikaso sa sarili ko. Marami naman po kayong kasambahay, di po ba? Ayokong magpaasikaso sa kanila. Hindi ako sanay na inaasikaso ako ng iba. Pero, iba rin palang pakiramdam kapag inaalagaan ka, no? Ang sarap sa pakiramdam. Salamat naman po at na-appreciate niyo ako. Kasi sa totoo lang, ma'am, wala rin naman akong experience sa pag-aalaga. Ginawa ko lang ang sa tingin ko tama. Hindi mo pa ba ito nagagawa sa ibang tao? Kay lolo po. Pero sa babae, hindi pa po. Kay Carmela? Naku, hindi po. Maarte yun Sa akin mo palang nagawa? Sa girlfriend mo? Wala po akong girlfriend, ma'am. Ay, oo nga pala. NGSP ka, sabi ni Carmela. Namula ang mukha ni Juanito sa sinabing yon ni Alice. Kung pwede lang itong magtago sa ilalim ng lupa, ay ginawa niya na dahil sa kahihiyan. Luka-luka talaga yung babaeng yun. Kainis. Pero maraming salamat ulit. Natouch ako sa ginawa mo para sa akin. Ang swerte na magiging girlfriend mo. Ngumiti na lamang si Juanito. Tumayo naman si Alice para pumunta sa mesa. Pero hindi pa yun nakakahakbang ay biglang nanghina ang tuhod nito dahil sa gutom at sa sama ng pakiramdam. Matutumba sana ang dalaga kung hindi lang yon sinalo ni Juanito. Hinigit ni Juanito si Alice, sabay silang natumba pero pumailalim ang binata habang si Alice naman ay tumama lang sa dibdib ni Juanito. Ilang segundong namayani ang katahimikan.
Ramdam na ramdam ni Alice ang mabilis na tibok ng puso ng binata. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nang magtama ang kanilang mata, ay nakaramdam din ng kakaibang kaba ang dalaga. Halos 10 segundo silang magkatinginan sa ganong posisyon. Napapalunok pa ng laway si Alice. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Batid niyang hindi lang basta kaba ang nararamdaman niya. May kung anong bagay ang bigla na lamang nabuhay sa kanyang kalooban. At kung ano man yon ay hindi niya pa kayang aminin sa kanyang sarili. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nang marinig ang tanong na yon ay saka lamang nakabalik sa katinoan ng dalaga. Dali-dali itong bumangon at saka tumayo sa gilid. Bumangon din naman agad si Juanito. Ayos lang ako. Ikaw ba? Hindi ka ba nauntog? Hindi naman po. Ayos lang naman po ako. Parang tanga ang dalawa na hindi alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Kain na po kayo. Kain? Opo, kain na po kayo. Para makainom ng gamot. Oo. Kakain ako. Iinom ako ng gamot. Opo, iinom kayo ng gamot. Oo nga. Dito lang po ako. Saan? Dito sa gilid. Anong gagawin mo dyan? Hindi ko po alam. Sabayan mo na akong kumain. Hindi ka pa kumain eh. Sige po. Kumuha ng pagkain ng binata at bumalik sa kinatatayuan. Nagtaka naman si Alice dahil doon. Anong ginagawa mo dyan? Kumakain po. Sabi niya po, sabay tayo. Oo, pero dito ka sa mesa. Ay, oo nga. Wala kang kanin? Hindi ka kumuha? Kanin? Ay, kukuha po ako. Huwag na, hati na lang tayo. Marami to. Nang magsalin si Alice ng kanin sa plato ng binata, ay bigla itong napatigil. Bumalik na naman sa alaala niya ang tila slow motion nilang pagbagsak sa sahig, maging ang ilang segundo nilang pagtitinginan. Ma'am? Ayos lang po ba kayo? Wala sa sariling isinali ni Alice ang lahat ng kanin sa plato ni Juanito. Lumilipad ang isip nito habang binabalikan ng bawat detalye ng pagsalo sa kanya ng binata. Ma'am, sabi niyo po hati tayo. Sinali niyo na po lahat sa akin eh. Ha? Ay, Shems, sorry. Kukuha na lang ako ng akin. Ako na lang po. Baka matumba pa po kayo ulit eh. Ayos lang. Sasaluhin mo naman ako. Napatigil si Alice sa sasabihin niya nang mapagtanto na nakakahiya palang sinasabi niya. Pagtingin niya sa binata ay nagtataka lang din itong nakatingin. Ilang segundong katahimikan na naman ang nagdaan. Lumunok na naman ng laway si Alice dahil sa kakaibang kaba na nabuhay na naman sa dibdib niya. Ma'am? Sige, ikaw na lang. Kuha ka na lang ng kanin ko. Maraming salamat. Kinagat na lamang ni Alice ang piraso ng manok na nasa plato niya. Napalingon siya sa salamin na nakatapat sa mesa. Nakita niyang sarili niya ron na namumula ang mukha. Dahil sa kaputian niya, halatang halata iyon. Napahawak siya sa magkabilang pisngi. Tumayo siya. Dahil sa hiya, tila ba nagkaroon ng lakas ang kanyang tuhod para makatakbo papunta sa banyo. Agad-agad niyang sinarado ang pintuan bago pa makita ni Juanito ang mukha niya. Ay, ano ba nangyayari sa akin? Yung heartbeat ko ang bilis. Ano to? Nanlaki ang kanyang mata habang nakaharap sa salamin. Mas lalo pa siyang kinabahan nang marinig na kumatok ang binata. Ma'am, ayos lang po ba kayo dyan? Yes, I'm fine. Naghihilamos lang ako. Muling binalingan ni Alice ang sarili sa salamin. Hawak-hawak niya pa rin ang magkabilang pisngi. Ano ba to? Ay, kainis. Ilang beses niyang tinanong ang kanyang sarili,
Kahit na alam naman niya ang dahilan, ayaw niya lang talagang aminin dahil hindi pa siya sigurado. Huminga siya ng malalim, pinilit niyang kumalma. Lumabas siya ng banyo at patay-mali siyang umupo sa tapat ni Juanito. Dinamihan ko na po ang kanin niyo. Kapag sobra po, ibigay niyo na lang sa akin. Tumango na lamang si Alice. Tahimik na kumain ang dalawa. Medyo naiilang na si Alice noong mga sandaling yon. Yun kasi ang unang beses na may nakasama siyang lalaki sa iisang silid at may makasalong lalaki sa maliit na mesang pabilog. Nang matapos na silang kumain ay nakahinga na ng maluwag ang babae. Ibig sabihin kasi noon ay maghihiwalay na ang landas nila dahil pareho na silang matutulog. Maraming salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, Juanito. Gumaganda ng pakiramdam ko. Siguro, kailangan ko na lang din tong itulog para gumaling na ako ng tuluyan. Sige na, matulog ka na rin para makapagpahinga ka na. Nakatayo lang si Juanito sa harapan niya na parang naguguluhan. Okay, hindi kasi ako sanay na may kasamang lalaki na matulog sa isang kwarto. Kahit pa, hindi ko naman katabi. Ma'am, doon na lang po ba ako matulog sa kwarto niyo? Sa kwarto ko? Opo. Nandito po kasi kayo sa kwarto ko, ma'am. Napakagat na lamang sa labi si Alice nang mapagtantong silid palayo ng binata. Gusto niyang sampalin ang sarili dahil sa kahihiyan pero nagpanggap na lamang siyang walang nangyari. I see. Okay, good night. Nagmamadaling lumabas ng kwartong yon ang dalaga. Pagdating niya sa kanyang silid ay nagsaklob agad siya ng kumot. Kinagat niya ang unan dahil sa sobrang inis sa sarili. Nakakahiya ka talaga, Alice. 2 linggo ang nakalipas. Nanatiling nakatago pa rin ang dalagang si Alice sa resort. Kasama niya pa rin ang binatang si Juanito na hanggang sa mga puntong yon, hindi pa rin siya maiwan-iwan. Kung tutuusin, kayang-kaya na ni Alice kahit mag-isa lamang siya roon. Hindi naman siya inutil para hindi maasikaso ang sarili. Lumaki siyang maraming alam sa gawaing bahay kaya kahit iwan siya ng binata ay wala siyang magiging problema. Kaso nga lang, sa loob ng 2 linggo na magkasama sila, tila nakahinaan ng babae kapag wala si Juanito sa paligid. Para bang nakadepende na ang bawat galaw niya sa binata. Dumating na rin siya sa punto na nagtataka at nalilito na rin siya sa tunay niyang nararamdaman. Nagkaroon na siya ng ideya na baka hindi na basta kasama lang ang tingin niya sa binata. Nagsimula siyang mag-isip ng mga ganito nung unang gabi nila sa resort. Juanito, nasa gilid sila ng swimming pool habang nagkakape. Saktong-sakto ang mainit na kape dahil maambon ng mga sandaling yon. Bakit po, ma'am? Magmula ngayon, wag mo na akong tatawagin, ma'am. Then stop using po tuwing kakausapin mo ko. Bakit po? Bakit, ma'am? Ano? Bakit? Hindi naman kita tauhan. Hindi ka naman nagtatrabaho para sa akin. Wala tayo sa loob ng asyenda. At magkasing edad lang naman tayo. Tsaka isa pa, ayokong tingnan mo ako sa mataas na paraan. Hanggat maaari, gusto kong ituring mo akong normal. Kung yan ang gusto mo, sige, Alice. Natawa si Alice sa kanyang narinig. Medyo naninibago siya pero mas gusto niya yon. Bakit ka natatawa? Wala naman. Sigurado ka bang okay lang kina Lolo Casio at Carmela na 2 linggo na kitang kasama? Ayos lang naman sa kanila. Nakakapag-usap naman kami sa phone. Yun nga lang, mahina talaga ang signal sa amin. Kaya kapag gabi, hindi na kami nakakapag-uusap. Juanito, bakit hanggang ngayon sinasamahan mo pa rin ako? Sandaling lumagok ng kape ang binata at saka ngumiti. Kasi kailangan mo nang makakasama. And? Anong end? Wala na bang ibang dahilan? Hindi ko alam eh.
Basta nung pangalawang araw na kasama kita rito, parang hindi na kita kayang iwanan. Ginagawa mo lang ba to kasi naaawa ka sa akin? Nung una, akala ko yan ang dahilan. Pero ngayon, parang ginagawa ko to kasi gusto ko mapanatag na ayos ka lang dito. Ay, nakakahiya. Ano ba to mga sinasabi ko? May gusto ka ba sa akin? Biglang naibuga ni Juanito ang iniinom niyang kape. Mabuti na lamang ay hindi niya nabugahan ng babae. Ganun pa man, nanatiling seryoso ang mukha ni Alice. Sa mga puntong yon, palagay ng dalaga ay yun na ang tamang pagkakataon para malinawan. Ilang gabi na rin kasi siyang nalilito sa ikinikilos ni Juanito. Bagay na nagbibigay ng ideya kay Alice para isiping gusto din siya ng lalaki. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi ko alam kung saan mo hinugot ang tanong mo pero… Sagutin mo ako. May mga trabaho akong iniwan pero nandito ako. Nakakatakot ang mga tauhan ni Don Francisco pero kasama mo ako hanggang ngayon. Mas nakakatakot ang mga Galvez pero kasama mo ako nagkakape sa ilalim ng maambon na panahon na to. Hindi tayo magkasama ngayon kung wala lang ang lahat ng to. Sa hindi malamang dahilan ay naramdaman na naman ni Alice na nag-init ang kanyang mukha. Iniisip niya na namumula siya sa harapan ng lalaki. Pero hindi niya na magawang tumakbo para makatakas. Para siyang pinako sa kinauupuan. Alam mo, hindi talaga ako sanay na hindi gumagamit ng po at hindi ka tinatawag na ma'am. Hindi mo rin sinasagot ng diretso ang tanong ko. Hindi pa rin ba pwede yun? Oo, hindi lang ang isasagot mo, dami mo pang sinabi. Naudlot ang sasabihin ni Alice nang dumating ang kakilala nitong si Brandy. Pumipilantik pa ang daliri ng Becky sa hangin na sinasabayan pa ng bahagyang pagkembot. Magandang afternoon, Ma'am Ganda. I just want you to know that my boss is here. Gusto ka niya makausap if you have time now. Your boss? Who's your boss? Gabriel Galvez. Napalingon si Alice sa isang lalaking nakataksido at nakapayong ng itim na nanggaling sa loob. Medyo mapula ito at halatang halata na malaki ang pinayat nito kumpara sa una nilang pagkikita. Kapansin-pansin din na parang mabagal na itong maglakad na para bang nag-iingat sa bawat hakbang. Gabriel? Yes, it's me. Ako ang may-ari ng resort na ito. And ilang araw ko na ring alam na dito ka nakastay. Bumuga ng malakas na hangin ng dalaga. Tiningnan niya ng masama si Brandy dahil pakiramdam niya na isahan siya ni Gabriel. Walang kasalanan si Brandy. Ako ang pumilit sa kanya na huwag sabihin kung sino ang may-ari nitong resort. Minabuti ko na rin na huwag mo nang ipaalam sa'yo so you can stay here anytime you want. Isa pa, di ba tinatakasan mo si Don Francisco at ang kasal natin? This is the right place to hide. Hindi nila alam ang negosyo kong ito. Wait. So you're telling me now na tinutulungan mo ako makapagtago rito sa resort mo? Exactly. Ano bang binabalak mo? Ano bang pakuluto, Gabriel? Di ba ikaw pa itong naghahangad na may kasal tayo? Ikaw pa nga itong may gusto na akong maging kabayaran sa utang ng pamilya ko. Tapos ngayon tinutulungan mo ako makatakas sa kasal natin? Hindi kita magets. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Your time. Ha? Anyway, dumaan lang naman ako rito to check kung okay ka. Babalik ako mamayang gabi para sa dinner natin dito. Ngayong panatag na ako na may nag-aalaga naman pala sa'yo rito, makakahinga na ako ng maluwag. Sino nagsabi sa'yo na magdi-dinner ako kasama ka? Kailangan mo akong pagbigyan kung gusto mong masagot ang mga tanong mo, Alice. Ngumiti ng malapad sa kanya ang binata. Pagkatapos, si Juanito naman ang tiningnan ni Gabriel. Napapayuko na si Juanito nang lapitan siya ni Gabriel. Juanito, tama ba? Yes sir. Huwag kang yumuko sa akin. Hindi kita pag-aari. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka para protektahan si Alice. Yes sir. Brandy, please prepare the VIP room.
Gusto kong maging memorable ang huling gabi ko rito sa resort na ito. Aalis na sana si Gabriel nang muli nitong tingnan si Juanito at nagsalita. Brad, huwag kang torpe. Kapag gusto mo ang isang tao, sabihin mo na agad. Sabay tingin sa babaeng si Alice. Ngumiti si Gabriel at umiling. Naglakad na ito paalis nang hindi na lumingon sa kanilang dalawa. Napaupo na lang ulit si Alice. Ininom nito ang kape ng isang lagukan. Napansin naman ng dalaga na parang tumamlay si Juanito. Ayos ka lang ba? Umupo ka kaya? Sa kwarto lang muna ako. Biglang naglakad palayo si Juanito paalis. Nagtaka naman ang babae kaya sinundan niya yun doon. Isasara na sana ni Juanito ang pinto nang sapilitang pumasok si Alice. Hoy, ano bang problema mo? Nakayuko na lamang ang binata at hindi makapagsalita. Ano, takot ka ba kay Gabriel? Tingin mo ba pababayaan kitang ano-anuhin niya? Hindi naman ako natakot sa kanya. Anong inaarte mo ngayon? Bakit bigla mo na lang akong iiwan doon nang hindi mo man lang sinasabi ng maayos kung anong dahilan? Dahang-dahang nag-angat ng tingin si Juanito sa dalaga. Humugot ito ng malalim na paghinga. Oo. Anong oo? Di ba gusto mong malaman ang sagot ko? Oo. Gusto kita. Otomatikong kumabog na naman ang dibdib ng dalaga. May tuwa siyang nararamdaman dahil tama ang kanyang hinala. Gusto kita kahit na langit ka at lupa ako. Gusto kita kahit na alam kong sobrang layo ng agwat natin sa isa't isa. Nung una kita makita sa asyenda, doon ako unang humanga sa kung ano ka. Doon nagsimula ang pangarap ko na sana makausap kita balang araw. Sobrang saya ko kasi nangyari ang lahat ng pangarap ko. Ngayong 2 linggo na tayo magkasama, hindi ko napigilan ang sarili ko na mahulog sa'yo. Bawat kilos mo, bawat ngiti mo, bawat salita mo, sa bawat pagiging natural mo. Lalo ako nahuhulog sa bawat araw na dumadaan. Yung pagiging mabuti mo sa akin, binigyan ako ng katiting na pag-asa na baka pwedeng magtagpo yung 2 magkaibang mundo. Na baka meron akong pag-asa. Na baka pwedeng magustuhan mo rin ako. Kaso, lahat ng yun nabura nang makita ko siya. Isa siyang malaking sampal sa akin na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Na ang mga katulad niya lang na kaya kang yayain sa mamahaling dinner ang pwede para sa'yo. Natameme ang dalaga sa kanyang mga narinig. Nakatingin lang siya sa sinserong mata ng binata. Bawat salita ni Juanito, nagdudulot yun sa kanya ng palihim na ligaya sa kalooban niya. Paano kung hindi totoong tinulungan kanya para makatakas sa kasal niyo? Paano kung bukas na bukas din, ikasal kayo bigla? Paano kung bigla ka na lang nilang kunin dahil alam na nilang nandito ka? Diba? Wala akong magagawa kung… Gusto rin kita. Si Juanito naman ang natigilan sa kanyang narinig. Parang isang panaginip lang para sa kanya ang makarinig ng ganung salita mula sa kagaya ni Alice. Alam kong medyo hindi ka panipaniwala pero mula nang makasama kita rito, nalaman ko na ang tunay kong halaga dahil sa'yo. Pinaramdam mo sa akin na karapat-dapat akong mahalin. Inalagaan mo ako at kahit na alam kong pwedeng malagay sa alanganin ang buhay mo, sinamahan mo pa rin ako. Dahil sa mga ginawa mong hindi ko naranasan noon, natutuhan kitang mahalin. Sa maikling panahon, parang ayaw na kitang mawala sa tabi ko. Ha? Anong ha? Bingi ka ba? Hindi ako makapaniwala sa mga Bigla na lamang hinalikan ni Alice ang lalaki ng madiin. Nanlaki ang mata ni Juanito pagkatapos. Naniniwala ka na ba? Hinalikan mo ko? Huminga ng malalim si Alice. Naiinis siya sa pagiging inosente ni Juanito. Pero sa kabilang banda, natutuwa rin siya dahil ramdam niya ang pagiging pure ng binata. Juanito, sa'yo ko lang naramdaman to.
Wala akong pakialam kung ano ka at kung saang pamilya ka nang galing. Kaya sana maging matibay ka para sa atin. Kasi ako magiging matibay ako at handa kong ilaban to kahit pa sa sarili kong ama. Tumango-tango si Juanito. Hinawakan niya sa magkabilang pisngi ang babae at tinitigan niya yon sa mga mata. Patawarin mo ko kung naging mahina ako sa harapan ni Gabriel. Pero pangako, mula ngayon, magiging malakas ako sa kahit sino makakaharap ko para sa'yo. Para sa atin. Nagyakapan ng dalawa, mahigpit at parang wala ng bukas. Gumaan na ang pakiramdam ni Alice dahil sa wakas, tuluyan niya nang nawasak ang pag-aalinlangan sa puso niya. Tumaas na rin ang kumpiyansa ni Juanito dahil ang matagal niya nang tinatago ay napagtapat niya na rin kay Alice. Kailangan mong pumunta sa dinner niyo mamaya. Nararamdaman ko na mahalaga ang mga sasabihin sa ni Gabriel. Dalawang pagtango ang naging tugon ni Alice sa binata. Dahil malinaw na ang lahat para sa dalawa, ang sunod namang pinaghandaan ni Alice ay ang dinner nila ni Gabriel bilang pagbibigay galang. Sinuot ni Alice ang pinakamahal na dress na binili niya kamakailan. Sinundo ni Brandy si Alice at hinatid sa VIP room. Pagdating niya roon, namangha siya sa magarbong pagkakaayos ng lugar. Aminado siyang paborito niya ang kulay purple na mga rosas sa gilid-gilid. Sa gitna, nakita niya si Gabriel na nakatingin sa kanya. Matamlay ang ngiti nito. Thank you kasi pinagbigyan mo ko. Sabi ni Gabriel nang makaupo na rin ang babae sa harapan nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong malaman kung bakit mo ginagawa ang lahat ng to. Ngumiti ang lalaki sabay tusok ng steak at sandaling kumain. To be honest, noong malaman kong umalis ka ng mansyon nyo, that's the time na na-realize ko na may mga bagay talagang kahit gusto mo, hindi magiging iyo. Well, that's the reality, and I accepted it. Ngumiti ng malapad si Gabriel, bumakas ang lungkot nito sa mukha. Hindi maintindihan ni Alice kung ano ba talaga ang gustong tumbukin ng lalaki. Alice, hindi na ako interesado sa kasal. Ang gusto ko na lang, makasama ka kahit ngayong gabi lang. Nagsalubong ang kilay ni Alice, mas lalo itong nalilito. Hindi na mapigilan ang kalooban ng dalaga. Ano ba talagang gusto mo, Gabriel? Ginugulo mo lang ang buhay ko eh. That's why gusto na kitang palayain sa kasunduan ng mga magulang natin. Ha? Una pa lang alam kong malabong maging akin ka. Palusot ko lang ang kasal, nang sa ganun, makasama kita ng mas matagal. Pero naisip ko na masama ako kapag ginawa ko yon. Ayaw kong kunin ang isang mahalagang araw sa'yo na hindi ka naman masaya. Ginawa mo lang ang lahat ng to dahil gusto mo ako makasama? Nakakatawa mang isipin pero yes. Pero totoong minahal kita. At hindi naman ako tanga para pilitin pa ang mga hindi pwede. Kaya kahit mahal kita, bahala ka na sa buhay mo. Malaya ka nang mahalin ang gusto mong mahalin. Nababaliw ka na ba? Nakapirma na tayo sa kasal. Tingin mo mababago mo? Ginawa ko ang kasunduan para tuluyan ng mabura ang utang ng pamilya mo sa amin. Pero wala talaga akong balak magpakasal sa'yo. Yun lang ang alam kong paraan para maiparamdam ko sa'yo na mahalaga ka sa akin. Kahit hindi ako ang gusto mong makasama. Natameme si Alice. Napag-isip-isip niyang may busilak din palang puso si Gabriel. Sa isang iglap, nagbago ang tingin ni Alice sa binata. Nabura na ang inis niya. Bago man lang ako mawala, may magawa man lang akong mabuti para sa'yo. Ano sinasabi mo? Alice, maraming salamat kasi nabuhay ako ng matagal dahil sa'yo. Bigla na lamang nawala ng malay ang lalaking si Gabriel. Natumbay ito sa sahig. Dali-dali namang tumakbo palapit si Juanito na kanina pa nakasilip sa pinto. Binuhat yun ni Juanito at saka isinakay nila sa sasakyan para itakbo sa ospital. Nagawa nilang makarating ng ospital. Agad naman itong inasikaso ng mga doktor nang malaman na ito ay isang Galvez.
Ang sabi ng mga doktor, stage 2 lung cancer ang sakit ni Gabriel. May pag-asa pang gumaling yon. Mahabang gamutan ang kailangan gawin at kailangan din ng operasyon. At dahil nga isang Galvez si Gabriel, malakas ang paniniwala ni Alice na magagawan yon ng paraan ni Don Felipe. Makalipas ang 2 buwan, matagumpay na sumailalim si Gabriel sa surgery. Hindi alam ni Alice kung ano na ang balita pagkatapos noon. Dahil mula nang makabalik siya ng mansyon, isang problema na naman ang kinaharap niya. Seryoso ka ba, Alice? Itong taga-supply ng isda? Boyfriend mo? Matapang na iniharap ni Alice ang kanyang nobyo na si Juanito. Para kasi sa kanya, wala na siyang dahilan para tumakbo pa. Ayaw niyang masayang ang ginawa ni Gabriel para sa kanya. Mahal ko si Juanito. Siya lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Siya lang ang nagparamdam sa akin na may halaga ko. Alice naman, hindi porke hindi natuloy ang kasal yun ni Gabriel, ibababa mong sarili mo sa ganyan. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang magmamana ng lahat ng kayamanan natin. Tapos babagsak ka lang sa ganyan? Ang mabuti pa, puntahan mo si Gabriel dahil balita ko, nakalabas na siya ng ospital. Naoperahan na. Mukhang magiging maayos na ang lagay niya. Siya ang dapat para Tama na! Wala ka ng dahilan ngayon para kontrolin ang buhay ko. Wala na tayong utang sa mga Galvez. Kaya hindi mo na ako pwedeng diktahan pa. Mamahalin ko kung sino ang gusto kong mahalin at magpapakasal kami sa tamang panahon. Nasa aktong sasampalin na ni Don Francisco ang dalaga pero sinalag yun ni Juanito. Abat! Mawalang galang na po, pero wala po kayong karapatan na saktan si Alice. Tama po kayo, isa lang akong taga-supply ng isda. Pero hindi ko po hahayaang dumampi ang palad nyo sa kahit saang katawan ng babaeng mahal ko. Kung makapagsalita ka sa akin parang may pagmamalaki ka. Bakit? Anong pambubuhay mo sa anak ko? Magtatrabaho po ako ng marangal at magsisikap ako palagi. Hindi ko man siya mabigyan agad ng marangyang buhay. Pero hindi ako susuko na maibigay ko sa kanya yon balang araw. Kung ang definisyon nyo ng pagmamahal at pag-ibig ay nakadepende sa yaman ng isang tao, wala po kayong karapatang magmahal. Abat loko kang hampas lupa ka! Sinuntok ni Don Francisco ang binata, pero hindi man lang lumaban si Juanito. Ano ba? Sobra ka na, Dad! Hayaan ko lang kayo saktan ako ngayon bilang tanda ng paggalang ko. Pero sa susunod, asahan po ninyo na babalik sa inyo kung anong gagawin nyo sa akin. Hinawakan ni Juanito ang kamay ng dalaga. Talagang pinakita pa nito sa mga magulang ni Alice. Kapag lumabas ka ng bahay na ito, magsisisi ka, sinasabi ko sa'yo! Lalabas ako ng mansyon na to at hindi ako magsisisi. Dahil nasa labas ng mansyon na to mga tunay na nagmamahal sa akin. Halos umusok na ang ilong ni Don Francisco nung mga sandaling yun. Pero wala itong nagawa kundi ang pagmasdan na lamang ang anak na papalayo. Nang makalabas na ng asyenda ang dalawa ay tuwang-tuwa si Alice. Lumuwag ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nakalaya. Ma'am Alice, dito po! Napalingon ang dalawa nang makita na naghihintay na sa gilid ang tricycle ni Mang Casio. Agad na lumapit ang dalawa. Nagmano naman si Alice sa matandang si Casio. Halik kayo sa bahay. Nagluto ako ng masarap na sinigang. Maraming salamat po, Lolo Casio. Lolo Casio? Ibig sabihin, pwede na rin kitang tawagin na Ate Alice. O hipag? Uy, mayos ka nga. Ang kulit mo naman. Ate Alice, alam na ba ni Kuya na sinabi ko sa'yo na… Alam niya na. Epal ka talaga. Tara na, Lo. Bumiyahin na rin sila pabalik ng barangay Batumbakal. Pagdating nila roon ay nagsalo-salo sila sa iisang mesa. Sa simpleng kainan na yon, naramdaman ni Alice na nagkaroon siya ng bagong pamilya. Sa loob ng simpleng pamamahay na yon, ay naramdaman niya ang tunay na pagmamahal. Naging perpekto ang gabing yon para kay Alice. Masaya silang kumakain, nakatabi niya ulit si Carmela at higit sa lahat, wala na siyang tinatakasan. Bumuntong hininga na lamang si Alice habang nakatingin sa kisame.
Sana ito na ang simula ng panibagong buhay ko. Mag-alalapit. Napangiti na lang si Alice dahil sa nananaginip na si Carmela. Kinabukasan, maagang nagising si Alice. Isinama siya ni Juanito sa pamamalengke. Habang naglalakad sila ay magkahawak pa sila ng kamay. Ano ba dapat tawagan natin? Tawagan? Kailangan pa ba nun? Oo naman. Lahat kaya na may mga karelasyon may tawagan. What if honey na lang? Honey? Pwede rin naman. Kaso parang ang tamis. Anong gusto mo? Maanghang? Spicy? Spicy bebe ko? Natawa na lamang silang dalawa habang naglalakad. Nawala ang ngiti nila sa mukha nang makita ang dalawang lalaki na kanina pa sumusunod sa kanila. Nakilala ni Alice ang mga lalaking yon. Hindi siya maaaring magkamali. Tauhan yon ng kanyang ama. Takbo na! Naunang tumakbo ang dalaga habang hila-hila ang binata. Batid ni Alice na ipinadala yon ng kanyang ama para bawiin siya kay Juanito. Dito! Dali! Malawak ang palengke, kaya kung saan-saan sila sumuot. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala sa likuran ang mga humahabol sa kanila. Pagbalik nila sa kalsada, nagulat na lang sila nang may nakaabang na rin pala sa daanan nila. Pagtingin nila sa magkabilang gilid, may mga papalapit ding tauhan ng kanyang ama. Hindi nila ako pwedeng makuha. Sigurado kong hindi na tayo magkikita pag nangyari yun. Akong bahala. Hindi kita isusuko. Ilalaban ko ito. Napalibutan na sila ng mga kalalakihang lahat ay nakaitim. Nang may magtangkang lumapit sa kanila, agad yung sinuntok ni Juanito. Subalit dahil sa ginawa ng binata, naudyukang lumapit na rin ang iba. Nakipagsabayan si Juanito sa mga yon kahit pa alam niyang wala siyang laban. Makailang ulit siyang bumagsak pero patuloy siyang bumabangon. Tugo na rin ang labi ni Juanito. Juanito! Hindi makalapit si Alice dahil hinawakan siya ng dalawang lalaki. Kahit maraming tao ang naroon ay wala ni isa ang nagtangkang tumulong o umawat. Nang mapadapa na si Juanito ay biglang dumating si Don Francisco. Tumatawa pa ito at lumapit sa kanila. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Alice. Magsisisi ka sa oras na lumabas ka ng mansyon. Dumating ka na talaga sa ganitong punto? Ang sama mo! Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Bilang ama mo, ayokong maging miserable ang buhay mo dahil sa hampas lupang yan. Kaya ngayon mamili ka. Babalik ka ng mansyon at susundin mo lahat ng sasabihin ko o malulumpo ang lalaking yan. Huwag kang makinig sa kanya! Biglang pinagsisipauli ng mga kalalakihan si Juanito. Tama na! Sasama ka na ba sa akin? O masasaktan lang ng masasaktan ng lalaking ito? Ano? Nalilito na si Alice sa mga pagkakataong yun. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ang kanyang mahal na nobyo, pero ayaw niya ring sumama sa ama dahil alam niya na kapag ginawa niya yon ay tuluyan ng mababago ang kanyang buhay. Magbibilang ako ng 3, Alice. Magdesisyon ka na! Napatigil sa pagsasalita ang Don nang biglang dumating ang mga bodyguard ng mga Galvez. Sa sobrang dami ng mga yon ay sinakop na nila ang kalsada. Anong ibig sabihin nito? Tinutukan ng baril ng mga tauhan ng Galvez ang mga tauhan ni Don Francisco. Walang nagawa ang mga yon kundi ang bitiwan si Juanito. Magandang umaga, Don Francisco. Napadako ang kanilang tingin sa isang binatang naka-wheelchair na tulak-tulak ng isang lalaki. Gabriel? Salamat pare. Kapag hindi mo sila nilubayan, mapipilitan akong kunin ang shares namin sa lahat ng business mo, Don Francisco. Pero Gabriel, hayaan mo na si Alice maging masaya. Mabuting tao si Juanito. Pangangalagaan niya ang anak mo. Tumayo si Juanito. Kahit medyo nahihilo ay hinarap niya ang Don. Kahit na anong gawin niyo, Don Francisco, hinding-hindi ko isusuko ang anak niyo. Mamahalin ko siya hanggang sa kamatayan. Kaya sana naman, hayaan niyo akong patunayan ang sarili ko. Sinisiguro ko sa inyo,
Pahalagaan at aalagaan ko ang anak nyo. Kaya pakiusap, hayaan nyo na kami maging masaya. Dad, please. Ibigay mo na sa akin ang buhay na pinapangarap ko. Huminga ng malalim si Don Francisco. Hindi pa rin ito sang-ayon sa gusto ng dalawa pero dahil mahal nito ang mga pinatatakbong business, napilitan na lamang itong hayaan na lang ang anak. Tara na! Wala na tayong gagawin dito. Mabilis na nag-alisa ng mga yon. Agad namang nilapitan ni Alice ang binatang si Juanito para alalayan ito. Mahal! Ayos lang ako, mahal. Teka lang, tama bang maging sweet sa harapan ng isang pasyente na recovering pa lang? Napalingon ang dalawa kay Gabriel. Maraming salamat, pare. Kumusta ka na? Pasensya ka na kung… Ayos lang. Mas gagaling pa ako kapag nakita ko kayong masaya. Ngumiti ng malapad sina Alice at Juanito. Gusto sanang yakapin ng dalawa ang binata pero kaka-opera lang nito. Nang matapos ang eksena sa palengke ay umalis na rin si Gabriel. Habang nagpapagaling ang lalaki, pinagpatuloy ng dalawang kanilang pagmamahalan. Hindi na sila pinakialaman pa uli ng kanilang ama. Dahilan para makamit ni Alice ang tunay na kalayaan. Namuhay siya ng simple kasama ang pamilya ni Juanito. Kahit na hindi marangya, masaya naman silang magkakasama. Makalipas ang halos isang buwan, inuumpisahan na ni Alice na tuparin ang kanyang naudlot na pangarap. At yon ay ang kanyang pangarap na maging kilalang manunulat. Mahal, tingin mo magandang libro ko? Oo naman, mahal. Hindi ka magkakaroon ng book signing ngayon kung hindi. Nasa likod ng stage ang dalawa. Yun ang araw na pinakahihintay ng dalaga. Kaya naman hindi niya mapigilan na hindi kabahan. Sige na, mahal. Kaya mo yan. May tiwala kaming lahat sa'yo. Ngumiti ng malapad si Alice kay Juanito. Pagkatapos ay taas noo siyang lumabas ng backstage at naglakad papunta sa isang table kung saan naroon ang kanyang libro. Kasama niya sa mahabang mesang yon ang mga kilala at batikang manunulat na kanya ring hinahangaan. Bago magsimula ang book signing, napatingin siya muli kay Juanito. Nakangiti yun sa kanya. Yun ang unang tao na naging masaya sa kanyang narating. Naluha na lamang si Alice. Hindi niya naisip kailanman na darating ang araw na yon. Ang pagkakataon na makakamit niya ang isa sa mga pangarap kasama ang taong handa siyang samahan sa hirap at ginhawa. Simula pa lang yon ang kanilang bagong kabanata. At kahit na ano pa man ang dumaang pagsubok para sa kanila, masaya at matapang yung haharapin ni Alice dahil sa mga laban na kanyang haharapin ay hindi na siya mag-iisa. Kasama niya na ang lalaking mamahalin niya hanggang sa pagtanda.